Ang sabi ni Attorney Yesesio, ito po, Dan Fernandez. Si Dan Fernandez pa rin. Sikat na sikat ka, Dan Fernandez eh. Kaya siguro sikat na sikat ka dyan sa Laguna. Congratulations po. May magaling po kayong magiging gobernador. Masayang masaya siguro kayo ngayon na sikat yung gobernador nyo. Ito po, Dan Fernandez hit with ethics complaint over alleged misconduct in Quadcom hearings. Ito pong sinasabi ni Topacio, naalala ko po to eh. Napanood ko to eh kasi dito inalo. Dalina Emmanuel, ba't kayo takot? Okay na, takot na nga kami. Katunayan, hindi namin binabanatan si Dan Fernandez dahil sa takot eh. Takot nga kami, ganito pala takot, no? Binabanatan mo yung nananakot. Pare-pareho kayo ng utak eh. Kung takot po ako, iba po topic ko ngayon. ibang klase talaga sila, no? Bakit kayo natatakot? Eh, kung takot pala ako, di dapat hindi ko na tinapik si Dan Fernandez. Dalawa nga topic ko sa kanya. Okay. Nakita ko to nung umiiyak na yung kanyang kliyente na si Cassie Ong. At inaano niya, no? Ano tawag doon? Yung kino-comfort niya. Napapayakap pa nga si Nakita ko rin parang nung sinasabihan nito ni Dan Fernandez na wag makinig, no? Wag makinig sa mga ibang tao si Cassie Ong. Ayan. Naalala niyo yung tagpo na yun? Ito po yun. Ito po ang sabi ni nagreklamo po sa ethics complaint. Yan. An ethics complaint was lodged against Representative Dan Fernandez on Monday, January 27, accusing him of violating the House Representative Code of Conduct. Ayan. Ano ba yung Code of Conduct? Ito po yung yung panahon na di umano ay dinideprive ni Fernandez si Cassie Ong na makapag-consult sa kanyang abogado. Alam nyo, bawal lang pong mismo yung abogado ang magsalita para sa kanyang kliyente. Ang pagkakalam ko ganun eh. Pero pwede mo pong konsultahin yung abogado mo. Eto po, bakit ka nakikipag-usap? Bakit mo tinuturuan? Bakit mo kino-coach? Ano po ba masama sa pagko-coach? Ano po ba masama sa papayuhan mo yung kliyente mo para hindi mapahamak? Eto po, dito po siya madidiin. Yun pong ito po sabi ni Yesesio, yes, hence I submit that respondents has conducted himself against the integrity of the House and its members, consequently warranting his expulsion therefore. So pinatatanggal po ni Attorney Yesesio Topacio si Dan Fernandez bilang congressman. Ano-ano po yan, no? Pinatatanggal niya dahil yung karapatan ng resource person, yung karapatan ng resource person na kumonsulta sa kanyang abogado, pinagkait ni Dan Fernandez. Di umano. Ayon dito sa complaint nito ni Attorney Topacio. Ano pa po ang pagkakataon? Okay. Topacio raised concerns about Fernandez alleged misconduct, accusing him of disregarding the constitutional rights of resource person in legislative inquiry. So may karapatan po na mag-abogado na
kumonsulta sa abogado. Okay, katulad po nito. Yung humingi po si Cassie Ong, ito po yung mga instances na nung nirereklamo mismo. Humingi po ng 10 minute, 10 minuto para konsultahin ang kanyang abogado at pinagbigyan naman ni Robert Ace Barbers. No? Pero tinutulan ito ni Dan Fernandez. Hindi niya Fernandez expresses objection even to chair to allow a brief 5-minute suspension for the meeting. Okay, ano pa? Ayon pa kay Topacio, yung pagtatanong po na nag-i-elicit ng incriminating statements. Yung ayaw pong payagan si Cassie Ong na magsabi ng yung anong sinasabi? Ano yung sinasabi pag yung against incrimination? Against self-incrimination? Yung magre-refuse siyang mag-answer against self-incrimination, di ba? Okay, bawal po yun eh. I invoke my rights. Okay. Nasaksihan natin yan eh. I invoke my rights against self-incrimination. Pag yan po in-state ng isang kahit po akusado, eto, resource person, hindi mo po pwedeng hindi yan kilalanin kasi may right siya against self-incrimination. O kaya po ano nangyari nun? Di ba tinanggihan? Anong isa-self-incriminate mo ganun. Hindi kinilala. Dito malupit po to. Pag mga abogado po ang nagpasya nito, may tulog si Dan Fernandez dito. Kasi wala pong senador o congressman ang magdi-deny pag may nag-invoke ng rights against self-incrimination. Kinakailangan mo yan na pagbigyan. Kasi in-state na niya eh. Di ba? I invoke my rights against self-incrimination. Yari sila dyan. Alam nyo kung bakit? Even the great Miriam Santiago, dito ko pala ipapasok yung kay Miriam Santiago. Kinikilala niya yung invocation against self-incrimination. Sa tingin nyo ba, i-contempt niya yung resource person na nag-invoke? Hindi mo pwedeng i-contempt yun kasi nga yan po ay kanyang karapatan ayon sa konstitusyon. O anong ginagawa ni Miriam? Pinagbibigyan. Mga 3 tanong. O you invoke, okay, you invoke. O sabay, narinig ko to nakalimutan ko na. Pero may nagsabi sa inyo, parang si Napoles. Ini-invoke ni Napoles yung kanyang right against self-incrimination. Pinagbibigyan ni Miriam. Matalino si Miriam eh. Yan ang hindi nila kaya. Kasi, yun nga, wala silang talino. Pinagbibigyan nila. Ano sabi lang ni Miriam? Tama naman na meron kang right against self-incrimination. Pero kung yan lang lagi ang sasagot mo, makikita ng mga tao na may itinatago ka. Di ba? Gusto mo ba na makita ng tao na ikaw talaga ay hindi nagsasabi ng totoo? Yun po yung sinasabi, hindi po niya dinadaan sa dahas yung mga resource person. Ipinamumukha niya sa mga taong nanunood na pag ito hindi nagsalita, nagsisinungaling to. Ganun po dapat. Kayo dyan sa Kongreso, kayo dyan sa Kongreso, ang ginagawa ninyo, i-invoke na ng rights against self-incrimination, kino-question nyo pa. Kino-question nyo pa, bakit self-incrimination ba yan?
May narinig pa akong ganun kay Paduano. Nagbasa pa si Paduano eh. Yung naalala nyo kay Grijaldo. Bakit hindi self-incrimination yun? Ang gusto nyo mangyari, pabulaanan ni Grijaldo yung kanyang sinumpaang salaysay sa Senado. Ano mangyayari pag sinabi ni Grijaldo na mali yung sinumpaan kong salaysay doon? Di meron siyang perjury. Oh. Kaya maling-mali. Tapos kayo ang magdidesisyon ng kung ano ang fake news at hindi fake news. Kalokohan yan. Pag sinabi ni Paduano, mukhang nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Patay na. Sumasagot na yung tao. Hindi nyo pa tinatanggap kung diba? May sinabi pa to eh. May sinabi pa to si Dan Fernandez di umano. Dito di umano, talagang sinabi niya to. May sinabi si Fernandez. Ayan, they also express concern over Topacio's frequent whispering to Ong, advising her on how to respond to nearly every question. Ayan. Di ba? Ong still invoke her rights against self-incrimination, prompting some lawmakers, not just Fernandez, to argue that those questions should not be incriminating. Wala po kayong pakialam dun. Pag nag-invoke po yung tao, hindi nyo po pwedeng questionin. Si Miriam nga, hindi kino-question eh. Pero, trabaho na ni Miriam yun, na ipakita sa tao na nagsisinungaling to. Kaya niya ini-invoke yung kanyang rights against self-incrimination. Ganon yung pagkakaiba ng matalinong senador at ng mga bugok na senador. Senador ha? Baka mapikon kayo. Hindi congressman. Senador. Ganyan ang pagkakaiba ng mahusay na senador. Hindi mo sasabihin sa kanya direkta na nagsisinungaling ka. Ipamumukha mo sa kanya at sa buong Pilipinas, pag hindi ka sumagot, kahit mga ganito, self-incrimination pa rin. Tama, may karapatan kang self-incrimination. Pero, talagang pinatutunayan mo lang na hindi na nagsisinungaling ka. Ganun po dapat. Sa pamamagitan ng sagot, doon nyo po makikita kung nagsisinungaling yung tao, hindi. Kayo hindi, direkta eh. Nagsisinungaling ka. Naknang po pa, kala mo kung kayo ang nabiyayaan kayo, meron kayong, kung si Raffy Tulfo, kung si Raffy Tulfo ay gusto mo magpa lie detector test, daig nyo pa si Raffy Tulfo, ang hamon lang ni Raffy Tulfo, magpa-lie detector test ka pagka, di ba? Kayo hindi. Kayo na mismo yung lie detector test. Sumagot yung tao, nagsisinungaling ka, patay tayo dyan. Paano kayo ngayon mag-iimbestiga ng fake news? Balita ko, isa sa Dan Fernandez, isa doon sa chairman ng TRICOM, yung isa pang chairman si Paduano. Yari tayo dyan. Sa dalawa pa lang, durug-durug na tayo sa walang katapos ang ano tawag dyan? Contempt.